Jowa challenge ng isang German vlogger na uwi sa kalaboso. Nauwi sa pagkakakulong ang pag-online content ng isang banyagang vlogger matapos umano niyang halayin ang isang menor de edad na isinama niya sa isang 24-hour jowa challenge. Tama ka sa iyong narinig, kaibigan. Rehas ang dinanas ng isang German content creator nang gawin niya ang 24 hours jowa challenge sa isang menor de edad na babae. Alam mo, kaibigan, yung mga content niya minsan nang dumaan sa aking newsfeed at napanood ko. At talaga namang napailing na lang ako sa mga pinagagawa niya. Sa katunayan, di lang siya ang gumagawa ng ganitong klaseng content online. Well, parang nga naman talaga sa views equals money gagawin ng lahat. Yan ang problema, kaibigan. Dapat kasi dun ka na lang sa bansa mo gumagawa ng ganyan. At ngayon, ituloy natin. Nang in-upload ng banyaga ang video, syempre nagkaroon siya dito ng maraming views. Pero lingid sa kaalaman niya, nagsumbong ang menor de edad ng babae sa pulis Muntinlupa. Ayon sa babae, kinumbinsi nga siya ng banyaga na sumali sa kanyang 24 hours jowa challenge. Naiyak na lang po ako nun kasi hindi ko naman po alam na ganun yung gagawin niya eh. Ang akala ko lang po yung content namin 24 hours jowa challenge tapos ganun po pala. Pero nagulat siya nang bigla na lang itong lumabas sa social media na may caption, "I've met 18 years old Filipina pickup girl mula sa Alabang, Muntinlupa." At ang matindi pa, nang ipasuri ang babae na pag-alaman na hinalay ang babae. Base din po sa kwento at saka sa medical findings ng ating hospital, lumalabas po na mayroon pong pangahalay na nangyari. Pero ayon sa banyagang suspect, di niya alam na menor de edad ang babae at di niya daw ginawa ang sinasabing panghahalay. I didn't do anything to her. Doing something with an 18 years old is not bawal. It's not bawal only if minor, diba? If I know that she's minor, I would never ever agree to her, never ever, because I'm a good guy, I'm a bait guy. Ngayon ang resulta ng ginawa niya ay kinasuhan siya ng paglabag sa Anti-Photo-Valusive Act at kinasuhan din siya ng rape. At ayon pa sa pamunuan, baka hatulan siya ng persona non grata o ito yung hindi na siya welcome pa pumunta pa sa Pilipinas. Yung aking panawagan sa City Council na i-declare na persona non grata itong individual na ito dahil yung mga ginawa niya o yung ginawa niya doon sa isang Muntinlupa citizen, no? Hindi lang naka-offend sa isang tao, which is the victim, but the entire city. Na-portray niya yung city na as if haven ito ng prostitution. Napagkalaman din ng mga otoridad na overstaying na si Banyaga sa Pilipinas. 2019 pa paso ang visa nito, kaya naman siguro sa Pinas na lang siya nagkakalat ng lagim. At ang masakit pa sa parteng ito ay dahil sa mga katulad niya nadudungisan ng imahe ng mga Pinay. Nadadamay ang imahe ng ibang mga Pilipina dahil sa kanyang ginagawa. Huwag tularan, huwag din pamarisan. Kaya kung ganito ang gusto mong i-content, magbago ka na. Ikaw, anong pananaw mo dito? Comment down below.